Good morning everyone! Kumusta na kayo? Okay, so saan man kayo nandun ngayon at ano man ang inyong ginagawa, tutok lang sa ating channel. Okay, so bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Yan. So, isa sa mainit na issue ngayon ay ang mga senatorial list na mga personalidad na nag-aspire na maging bahagi ng ating Senado. Okay. At although sabi na iba, medyo matagal pa, pero ang ating mga ka-issue ay talagang excited na. Ayan, interesado na talaga sila, tinaabangan. Sino ba itong mga personalidad na ito? Okay, so nagsagawa ng isang senatorial preferences survey ang Pulse Asia at iyon ang pag-uusapan natin today. Alamin natin sino-sino ba ito na nasa top position, no? Tinatawag nating top 12 batay sa result ng survey na ito. Okay, so ang Pulse Asia nagpakita ng listahan, no, ng mga pangalan ng mga personalidad. Pinakita nila ito sa mga respondents at kanilang tinanong na sino ang kanilang iboboto kung sakali ngayon gagawin ang election. Okay, so alamin po natin kung ito ba'y katulad na ibang result o medyo kakaiba. Sino ba o ano bang uri ng senador ang hinahanap natin? Sabi na iba, gusto nila yung magaling, no? Magaling sa kanyang gawain. Ayan. Dapat abogado at matalino sa pagbikha ng batas kasi ito ang uri ng kanilang gawain na gagampanan. Pero sabi nga, bukod sa magagaling, matatalino, kuminsan meron ding epal na tinatawag, no? Meron daw sa mga senador na pa-epal. Ayan. Ano pa, parang nila dinescribe itong ating mga nagdaang senador. Sinasabi merong pabibo, Jollibee, no? Okay. So, meron ding sinatawag sila na, ano pa nga ba mga uri? Bukod sa pabida, merong know-it-all, asik alam niya lahat. Ayan, siya ba ay walking encyclopedia? Baka nga, no? Okay, so ito mga iba't ibang uri ng description ng mga nakaraang senador natin ayon sa mga netizens. Okay, so alamin na natin sino ba ang nasa top 12 na ito ng Pulse Asia survey. Okay, so i-line up na natin sila. Okay, kasama raw sa result ay si Congressman Erwin Tulfo. Ayan, palakpak na mga makatulfo. Okay, kasama rin ang dating Senate President na hinahangaan ng iba na oldo artista, isang magaling na politiko, si Tito Soto. Ayan. Of course, kasama rin si Senadora Pia Cayetano. Ayan, mga Cayetano dyan. Okay, at kasama rin sa lineup ng top 12 ang sikat na mamamahayag na si Ben Tulfo. Yan. At sino pa nga ba? Of course, kasama sa lineup ang ating dating Pangulo, ang mahal ng maraming Pilipino, Mr. Rodrigo Duterte. Yan. Sino pa? Kasama rin si Senador Bongo. Yan. At ganun din si Senadora Amy Marcos. Sasabi ng iba ay parang nalilito sila kung ito ba ay saan talaga, no? Maka Duterte ba or maka BBM? Okay, next ay nakasama rin sa lineup ng top 12 ang mga dating senador Manny Pacquiao and Panfilo Lacson. And of course, kasama sa lineup ang dating Manila Mayor, no, na hinangaan din ng marami, Isko Moreno. Okay, sino pa? Kasama rin sa top 12 na to ang mga senador Bato de la Rosa and Bong Revilla Jr. So, yan po ang mga top 12 sa result ng survey ng Pulse Asia. Okay, so 68 po na personalidad ang nasa listahan. Kasama rito, kabilang dito ang mga dati at kasalukuyang senador
at kongresista. Ganon din ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete. Meron din siyempre sa kanila mga alkalde o mayor, at meron ding artista, at meron ding mga abogado. Okay, so sila po ang bumuo ng tinatawag na 68 personalidad na ito na ginamit ng Pulse Asia sa kanilang survey. Okay, batay sa result, 2.6% ang sumagot ng di alam. 2.1% naman di sumagot. At merong 1.9% na wala. Okay, so ito po ang result ng kanilang survey. So, sana nga po ay yung mga magagaling, di ba? At tapat at talagang nakalaang maglingkod sa bayan ang mapisil ng ating mga mamamayan at siyang manalo at umupo para sa mga bakanting posisyon na ito, no? Ng mga senador. Anyway, since tayo po ay democratic country, nasa ating mga kamay po ang ating pinapangarap na pag-unlad at pagbabago sa ating bansa. Siguro kailangan lang maging mapili at matalino sa ating pagpiling ito ng mga ibobotong senador na napakalaking bahagi po, no, kaugnay ng pag-unlad ng isang bansa. So yun po ang ating tinalakay sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikilahok. Maraming pong salamat sa mga nagko-comment sa atin. Ayan. So, hanggang sa muli po natin pagkikita, sana ay patuloy niyong subaybayan ang ating YouTube channel, Madam Issue. Okay, so bye for now and thank you so much.